sa tao upang bigyan niya tayo ng di mabilang na mga biyaya. Idalangin natin sa misang ito na huwag tayong makalimot magpasalamat sa Kanya. At sikapin nating gamitin ang mga biyayang ito pawang sa kabutihan lamang. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang Indigenous People Sunday. Sa ating bansa, ang mga kapatid nating katutubo ay patuloy pa ring naghihirap dulot ng ating kapabayaan, pananamantala at di pag-unawa sa kanilang kultura. Himukin nawa tayo ng pagdiriwang natin ng banal na misa tungo sa pagkakaisa sa kanilang paghihirap at sa pagtatanggol sa kanilang dignidad at karapatan. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon at inaanyayahan tayo ng simbahan upang alalahanin at ipagdasal natin at suportaan ang ating makatutubong Pilipino kung saan ipinagdiriwang natin ngayon ang Indigenous People Sunday. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Diyos sa kaitaan. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauin ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-uumapaw upang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran. Nang budi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan, at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Ginawa ng tagapagtanim halos lahat ng ikabubuti ng kanyang ubasan. Subalit, namunga pa rin ito ng ubas na ligaw. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal, tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukaya niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga Huda. Kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas, sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag.
Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao mo'y palayasin hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humabang mabutit umabot sa ilog. Tugon, Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. bakit mo sinira ang pader, kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Tugon, Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Tugon, Panginoon, iyong tanim ang ubas mong Israel. at kung magkakagayon, magbabalik kami't di magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Tugon, Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Tinuturuan tayo ni San Pablo na manalangin ng may pasasalamat sa Diyos. Binibigyan niya rin tayo ng gabay ukol sa mga bagay na dapat nating hangarin at mga dapat talikdan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunahan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat.
Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwanan sa makasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahong ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kaniyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kaniyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng makasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kaniyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa makasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil na matagapagtayo ng bahay ang siyang maging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Alam na alam mo ba na lubos kang minamahal ng Diyos? Hindi kayo mahal ng Diyos? Damang-dama ba natin na mahal tayo ng Panginoon? Anong isinukli mo sa pagmamahal na ito? Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Batiin po natin ang ating katabi ng good morning. At higit sa lahat, palakpakan at purihin natin ang Diyos na muli nagbigay sa atin ng biyaya ng buhay, biyaya ng kalakasan, magandang ating panahon. Pinagaling tayo sa ating mga sakit-sakit. Pinakain tayo ng ilang beses sa loob ng maraming araw. Nabigyan ng solusyon ang mga problema natin. At patuloy na nagmamagandang loob at nagmamahal ang Diyos sa atin.
At dahil dito, karapat-dapat lamang na purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Sana nagiging bahagi na ng ating pang-araw-araw na pamumuhay ang laging magpuri at magpasalamat sa Diyos. Kahit may mga problema, kahit may mga pagsubok, kahit may mga hamon sa ating buhay, nakakaranas tayo ng karamdaman at mga kahirapan. Subalit, hindi sana natin nakakalimutan ang magpasalamat pa rin sa ating Diyos. Dahil alam natin ang Diyos ang siyang may-ari ng lahat ng nasa atin, pati ang ating buhay, at siya ang bukal na mga biyaya na ating kinakailangan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-27 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang Indigenous People Sunday. Tayo ay inaanyayahan ng ating simbahan na alalahanin natin, ipagdasal at suportaan ang ating makatutubong Pilipino, na hanggang sa ngayon ay patuloy silang nakaranas ng iba't ibang uri ng kahirapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kung mahirap ang ating buhay, lalong mas mahirap ang kanilang buhay. At kung minsan sila ay biktima ng pananamantala na mga pag-uusig at hindi makatarungang sistema. Nung seminarista po ako ay nabigyan ako ng pagkakataon na makipamuhay sa mga ita ng Pampanga. Nakipamuhay ako sa kanila sa loob ng 2 linggo. Talagang mahirap ang kanilang buhay. Hindi kagaya natin ng pag alas 7, mag-almusal, pag alas 12, mananghalian, pagka alas 7 ng gabi ay maghahapunan. Doon depende sa mahanap na pagkain. Kung makahanap ng pagkain ng alas 9, edi alas 9 kami mag-almusal. Kung makahanap ng pagkain ng alas 2 ng hapon, edi alas 2 ng hapon ang pananghalian at kung minsan wala ng hapunan. Mabuti sa atin dahil mayroon tayong banig at unan na hinihigaan. Kami, katabi namin sila, ay natutulog sa lupa, sako lang ang banig para may sapin sa likod at katawan. Ganun kahirap ang kanilang buhay. Subalit, sa gitna ng kahirapan ng kanilang buhay, mayroon mga magagandang bagay na matutunan sa kanila. Naalala ko yung isa kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Kasama ko yung tatay ko na ita, pumunta ng bundok para maghanap ng pagkain. So may nakita kaming saging, no? Talagang hitik-hitik ng bunga yung puno ng saging. No? Talagang ang laki ng bulig. No? Tapos gumawa ang tatay na ita ng hagdanan na kahoy. Tapos kumuha siya ng 2 piling. Sabi ko sa sarili ko, ba't hindi niya ito tiniba para makuha namin lahat? Para hindi na kami maghanap ng pagkain sa sunod na araw. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, tay, ba't hindi mo tiniba yung puno ng saging para dalhin natin lahat? Sabi niya, anak, sabi niya, hindi lang kasi tayo ang kakain. Mayroon pa rin tayong kasamahan na naghahanap ng pagkain tulad natin. Tirhan natin sila para mayroon din silang pagkain sa kanilang pananghalian. Wow! Totoong tao kahit ita. Alam niyang titingnan at bigyan ng paraan ang pangailangan ng kanyang kapwa-ita. Hindi siya makasarili. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili lamang at kanyang pamilya. Mayroon siyang puso para sa iba.
Kaya tinirhan namin ng marami pang piling ang iba upang mayroon din silang makakain. Sana tayong mga unat, ang tawag nila sa atin ay mga unat, no? Kasi sila mga kulot. No? So ang tawag nila sa atin ay mga unat. No? Sana tayong mga unat ay matuto ng ganong mga bagay. Na hindi lamang sarili ang iniisip, kundi iisipin din ang ating kapwa. Kaya sa araw na ito, ang ating simbahan ay nagpaalaala sa atin na alalahanin natin ang ating makatutubong Pilipino sa pamagitan ng pag-alay ng mga panalangin. Sa mga malalaking parokya at simbahan, magkakaroon ngayon ng second collection. At ang lahat ng second collection ay para sa Commission on Indigenous People, para sa mga katutubo nating Pilipino. Mga minamahal na kapatid, muli tayo ay nasa ika-27 linggo ng karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa ay tungkol sa labis-labis na pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, itinuturing tayo ng minamahal na ubasan ng Panginoon. At ginawa niya ang lahat para sa kaniyang ubasan. Kinuha ang bato, hinukayan, at tinamnan ng mga magagandang puno ng ubas. Ginawa niya ang lahat. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ginagawa niya ang lahat para sa atin. At ang Diyos ay nag-i-expect na sana tayo ay makapamunga ng mga gaganda at matatamis na bunga. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sana ay suklian natin na matatamis at mga magagandang gawain. Subalit, sabi ng may-ari ng ubasan sa ating unang pagbasa, ginawa ko ang lahat. Kinuha ko ang mga bato sa sinta kong ubasan. Hinukayan ko at tinamnan ng mabubuting puno ng ubas. Subalit ano ito? Sa panahon ng tagani, nakakuha ako ng ligaw na ubas. Mga minamahal na kapatid, ang kaaway ng Diyos ay hindi rin natutulog upang ang ating mga puso at ang ating buhay ay taniman ng mga ligaw. At kung minsan ang mga ligaw ang siyang pinapatubo natin. Yun yung binibigyan natin ng halaga. Alam natin na masama itong gawain, subalit patuloy nating ginagawa. Alam natin na ang puot, galit, sama ng loob at paghihiganti ay walang maidulot sa atin ng kabutihan. Subalit patuloy pa rin nating pinapairal at pinapahari sa ating mga puso. Alam natin na ang pagiging marites ay walang magandang maidulot na kabutihan. Away, sama ng loob at bangayan. Subalit patuloy pa rin nating ginagawa. Kaya parang sinasabi ng Diyos, lahat naman ay ginagawa ko na lubos-lubos ang aking pagmamahal sa inyo, sabi ng Diyos. Bakit parang ang sinusukli ninyo sa akin ay hindi magagandang bagay? Yun yung pinakamasakit, na sa gitna ng iyong pagmamahal, maging taksil siya sa iyo. Na ginawa mo ang lahat, mga paghihirap, pagsakripisyo, paggabay. No? Diba? Kung minsan ganun yung nararamdaman natin sa ating mga anak, na mga suwail at mga pasaway, parang sinasabi, anak, ginagawa naman namin ang lahat. Hindi na nga kami natutulog sa gabi. Ang gabi ginagawa naming araw para mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Lahat naman ang gusto mo ay ibinibigay. Parang hindi naman kami nagkulang sa pagpapayo sa iyo. Subalit parang naliligaw talaga. Mayroong ligaw talagang ubas. Subalit ang pagmamahal ng Diyos
ay hindi talaga kumukupas. Kaya kuminsan maaasim na bunga ang ating ibinibigay sa Kanya. Patuloy pa rin siyang nagmamahal. Patuloy pa rin siyang nagmamagandang loob sa atin. Sa ating ebanghelyo, ating narinig na si Jesus ay nakipag-usap sa mga matatanda ng bayan at mga saserdote. Alam natin na itong mga matatanda ng bayan at mga saserdote ay mga suwail at hindi tapat sa kagandahang loob sa kanila ng Diyos. Kagaya ng ating ebanghelyo noong nakaraang linggo. Sabi ni Jesus, pinadala na sa inyo si Juan Bautista, pero hindi kayo naniwala sa kanya. Pinagsabihan na kayo at tinuruan na kayo kung ano ang dapat ninyong gawin sa inyong buhay, subalit hindi ninyo siya pinakinggan. Kaya ikunento niya ang talinhaga ng isang hari na may 2 anak. Sabi niya sa panganay niya, anak, punta ka ng ating ubasan, magtrabaho ka doon. Ayoko po, pagod na pagod ako, galing ako ng school, pagod na pagod ako. Subalit, umiba ang kanyang pag-iisip, pumunta siya ng ubasan. Ang pangalawa niyang anak, sinabihan niya, anak, punta ka ng ubasan. Sabi ng kanyang anak, opo, tatay, punta ako. Subalit natapos lang ang araw, hindi nakita ang kanyang anino. Sabi ni Jesus, sino sa 2 anak ng hari ang sumunod sa kanyang kalooban? Sumagot naman ang matatanda ng bayan at mga saserdote, siyempre yung panganay, sinagot sila ni Jesus, bakit hindi ninyo ginawa? Patuloy pa rin nagmatigas ang inyong mga puso. At sa araw na ito, narinig natin na muli kausap ni Jesus ang mga saserdote at mga matatanda ng bayan. At ikunento na ang talinhaga ng isang may-ari ng ubasan. Gumawa siya, tinamnan niya ang kanyang ubasan. Tapos gumawa siya sa gitna ng pisaan at bantayan para makita yung buong paligid ng ubasan. Tapos pumunta siya sa ibang lupain. Tapos dumating ang panahon ng tagpitas ng ubas. Sabi niya sa kanyang alipin, kunin niyo ang ating kaparte. Imbes na ibigay ng manggagawa ang kaparte ng may-ari, kanilang pinatay, binato at pinaslang ang alipin. Sabi ng may-ari, magpadala pa ako ng maraming alipin. Ganon din ang ginawa niya. Tapos sabi ng hari, ipadala ko ang aking bugtong na anak na lalaki. Siguro, rerespetuhin nila, igagalang nila. Subalit, malayo pa ay nakita na mamanggagawa ang anak ng may-ari. Sabi ng mga manggagawa, ito na ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Sobrang swapa. At kung minsan, ganon din tayo. Maraming biyaya ang ibinigay sa atin ng Diyos. Napakaraming biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At kung minsan, ang damot-damot natin kapag ang Diyos ang humingi sa atin. Napakadamot natin kapag ang Diyos ang humingi sa atin. Subalit, kapag humihingi ang ating mga bisyo, ay mapagbigay tayo. Subalit kapag ang Diyos ang humihingi, kuminsan ang sobra nating damot. Tingnan nyo. Ilang oras sa loob ng isang araw? 24 hours. Ilang araw sa isang linggo? 7 days. Ilang oras sa loob ng isang linggo? 24 hours times 7 days equals 168 hours.
Ilan ang hinihingi ng Diyos sa 168 hours sa atin? 2 oras lang kung mahaba ang sermon ng pari. Ilan ang oras sa atin? 166 hours sa atin. 2 oras lang ang hinihingi ng Diyos. Subalit kung minsan, ang 2 oras ay hindi pa natin maibigay. Tingnan mo, ang dami-dami natin dito sa mission station sa Cluster Faith. Ilan lang ang nagbigay sa Diyos ng 2 oras na kanyang hinihingi. Wala pa tayong 10%, wala pa nga sigurong 1% ang nagbibigay ng hinihingi ng Diyos na 2 oras sa loob ng isang linggo. Ang sa atin ay atin na. Ang sa Diyos, atin pa rin. Kasi sayang ang kita sa loob ng 2 oras. Ang iniisip lang natin ay ating sarili. At hindi natin binibigyan ng halaga ang nagkakaloob sa ating na mga biyaya na ating kinakailangan sa ating buhay. Ang damot-damot natin kaya kapag ang Diyos ay humingi sa atin. Tingnan niyo ang inyong balikhandog. Tingnan nyo ang inyong balikhandog. Pag kinukuha na nga ang envelopes, nagre-reklamo tayo. O kapag bigyan natin ng halaga ang ibinibigay sa atin ng Diyos, ang ating buhay, hindi tayo na-ospital, hindi tayo nagkakasakit, ang kinakain natin na 7 beses sa loob ng isang araw, na kapag paaral tayo ng ating mga anak, at marami pang mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. O bigyan natin ng price, yung maibinigay sa atin ng Diyos. Ilagay lang natin na yung price ng lahat-lahat na ibinigay sa atin ng Diyos is 500 pesos a day. 500 times 30 days. Ilan ang ibinibigay sa atin ng Diyos? 15,000 pesos. Ilan ang ibinabalik mo sa Kanya? Kayo ang makasagot. Ilan ang ibinabalik ninyo sa Kanya? Ganun tayo kadamot kapag ang Diyos ang maghihingi. Pero kapag ating kailangan, kahit libo-libo yan, mangutang pa nga tayo ng 5-6 para makabili lang ng refrigerator at saka TV. Subalit kapag ang Diyos ang maghingi sa atin, ay talagang napakahirap magdukot para sa ating Panginoon. Subalit tanong ni Jesus sa mga saserdote at matatanda ng bayan, kahit hindi nila ibinigay ang kaparte ng Diyos, kahit pinatay pa nila ang anak ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan sa pagbabalik? Sabi ng matatanda ng bayan, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte ng panahon. Sagot ni Jesus, mali kayo. Hindi ganun ang Diyos. Kahit 20 lang ang ibinibigay mo sa akin, patuloy pa rin kitang bibigyan ng mga biyaya. Ganun ang Diyos. Kahit wala kang panahon sa akin, bigyan pa rin kita ng maraming buhay sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi sabi niya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang maging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Dapat lamang tayong mahanga sa Diyos. Dahil sa gitna ng ating pagdadamot sa Kanya, siya pa rin ay nagbigay ng lubos-lubos, siksik, liglig at biyaya. Kaya mali yung sinasabi natin na maglilingkod ako sa Panginoon para biyayaan niya ako. Hoy! Patagal ka nang biniyayaan ng Diyos. Ngayon mo palang ma-realize na biniyayaan ka, kaya ka maglingkod para mabiyayaan ka. Hindi. Sana ang ating sasabihin, dahil biniyayaan ako ng Diyos, maglingkod ako sa Kanya. Hindi na maglingkod ako sa Diyos para biyayaan niya. Kung matagal ka nang biniyayaan. Ang ating dapat sasabihin,
Biniyayaan ako ng Diyos na maraming biyaya, kaya ako ay maglilingkod sa Kanya. Minahal ako ng Diyos ng lubusan, kaya ang aking isukli sa Kanya ay pagmamahal din. Ako ay pinatawad ng Diyos ng maraming beses, kaya ako din ay magpatawad. Dahil lubos-lubos ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ano ang isukli mo sa Kanya? Itayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapang Amen. Mga kapatid, pinagkalooban tayo ng Diyos Ama ng napakaraming biyaya upang pagyamanin at ibahagi sa kapwa, lalo na sa makatutubo at mga naghihikahos sa buhay. Parangalan natin siya sa pamagitan ng tapat na paglilingkod at panalangin. Ating itugon, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing halimbawa sa iyong ubasan, kaya't kailangang manatiling tapat sila sa iyo at sa bayan ng sagayoy, makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa paglulunsad ng mga programang pangkapayapaan at nagtataguyod ng karapatan ng mga katutubo at mga dukha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Mahabag nawa ang mga nang-aabuso, pumapatay sa mga katutubo at nagpapahirap sa mga mahihirap. Maihatid nawa sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Maging mga responsabeng tagapangalaga nawa kami ng iyong sangnilikha. Amin nawang mapagtanto ang aming mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyang talikdan ang mga ito. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ipaabot natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin, lalong-lalo na ang ating mga panalangin para sa ating pamilya. Diyos Ama, patatagin mo kami sa Espiritu Santo upang madaig namin ang aming makahinaan at maialay sa iyo ang aming katapatan at paglilingkod sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan na iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas ang aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangin mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kay isa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang ka maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinilig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri at pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kariay patuloy na maisa katuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at katarungan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyong nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyong nagsusumamo, maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo. Siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at ang Regina Cherry Children's Choir, Play Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, ang Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna po sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng misa ngayon, ang San Juan Bautista Chapel. Sa susunod na linggo po, ang sponsor ay ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Para po sa mga paalala, paanyaya, una, patuloy pa rin po natin ginaganap ang buwan ng Santo Rosario na inumpisahan po natin noong October 1. Dadalaw po sa inyong mga tahanan ng imahen ng Mama Mary sa buong Oktubre, at bawat araw ay magdarasal po ng Rosario. At magtatapos po ito sa October 13. October 30. Magkakaroon po tayo ng foot procession sa ganap ni Ka-6 ng gabi, papuntang St. Louis de Montfort Chapel. Ito naman po ay susundan ng banal na misa sa ganap na ika-7 ng gabi. Ikalawa, sa November 1 po ay ating ipagdiriwang ang All Saints Day. Magkakaroon po tayo ng mga misa at ang mga sumusunod po ang mga oras. 6 a.m. po dito sa bodega, 9 a.m. sa Eternal Gardens, ganon din po sa 2 p.m. sa Eternal Gardens. At sa ika-4 ng hapon, magkakaroon po tayo ng Treat and Bless. Ang mga youth at sakristan po ay magdadamit ng iba't ibang santo at dadalaw po sa 5 pamilya sa bawat kapilya. At ipagdarasal po nila ang bawat pamilya na kanilang pupuntahan. Ang malilikom pong pondo dito ay gagamitin upang matreat ang isang pamilya sa bawat chapel na pinakanangangailangan ng tulong upang sila ay mapakain at mabigyan ng mga bigas at iba pa pong mga pangangailangan. Ikatlo po, sa November 2 ay ang All Souls Day. Magkakaroon po tayo ng misa para sa mga kaluluwa. Ang mga sumusunod po ang mga oras, 7 a.m. po sa Cluster Hope, 6 p.m. sa Cluster Love sa Woodcraft. Ipamamahagi po ang mga sobre para sa mga kaluluwa ng inyong mga chapel leaders at coordinators. Marami pong salamat. Ganon din po, patuloy po nating suportahan ang ating Isang Dakot program
sa pamamagitan ng pag-aari ng bigas na ating pinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawis sa gutom ko, gayon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapagawa at pangangailangan ng ating simbahan. Marami pong salamat. Karagdagan sa ating announcement, may mga bagong development para sa ating pagdiriwang ng araw ng mga santo at kaluluwa. No? Dahil ang Eternal Garden ay nag-o-open na para mag-overnight. No? So mula October 31 hanggang November 2. No? Kaya parang dagdagan po natin ang ating misa. No? So yung misa natin ay dito 6 o'clock a.m. sa November 1. Sunod 9 a.m. doon sa Eternal Garden. Sunod 2 o'clock doon sa Eternal Garden. Sunod 4 o'clock doon sa Eternal Garden. At 6 o'clock doon sa Eternal Garden. Pagka November 2, ang All Souls Day, ang misa po instead sa Cluster Hope. So parang sinuggest sa kanila na ang misa natin instead doon sa isa sa mga chapel sa Cluster Hope ay ipagdiwang natin doon sa Eternal Garden sa ganap ng alas 7 ng umaga. Doon po yun gagawin sa mga libingan ng mga pari, yung ating mga misa. Dahil yun po yung area na ibinigay sa atin. So maraming salamat at magandang umaga po sa lahat. Tayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo at ang inyong buong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Lubos-lubos ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ano ang isukli mo? Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday!